Good day mga ka-sports natin dyan. Papatapos na ang prelims sa PVL Reinforced Conference 2025. At alam ba ninyo na 6 na team lang ang magiging safe at ang 6 naman ay malalaglag nga sa kanilang laban, kung saan ang 6 na ito ang magpupukpukan sa battle for knockout. Ibig sabihin, ang 6 ay safe na. Sila yung mga nasa top 1 hanggang top 3 sa Pool A at Pool B. Bali, 6 nga sila na magiging safe at ang 6 naman, sila yung may tsansa na malaglag at hindi na makaabante pa para sa next round. Maglalaban-laban nga ang mga kulelat na 3 team sa Pool A at Pool B. Sila ngayon magkikipagpuksaan. Agawan sa pwesto na to mga ka-sports. So ibig sabihin magiging mahigpit ang labanan para sa battle for knockout. At yung 6 naman na safe ay maghihintay na lang sila kung sino pa ang team na kanilang makakaharap. Dahil yung 6 nga na maglalaban-laban, yung mga kulelat na sa standing, sila yung mga pwedeng ang matanggal at hindi na makaabante pa. Sobrang napaka-importante na sa unang round pa lang sa battle for knockout ay manalo ka na, sapagkat para maging safe ka at mapunta ka pa sa next round. Dahil kung tuloy-tuloy ang pagbulusok ng iyong standing kahit sa battle for knockout ay tuluyang ka na ngang mamamaalam. Alam naman natin na pwede pa makahabol dito kahit ang mga kulelat na team, basta galingan nga nila sa kanilang laban sa battle for knockout ay pasok rin sila para nga sa next round. Pero syempre alam natin na maninigurado na ang bawat team at mag-iingat na sila ay mapatiklop. Dahil kung sakasakali kasi na matalo pa lang sila sa unang round pa lang nila sa battle for knockout ay wala na talaga silang masyadong tsansa pa na umabante. Kilalanin natin ang 6 na maglalaban-laban sa battle for knockout. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Top 3 na mga kulelat na teams sa Pool A at Pool B. Ito ang pinakamasakit dahil nga 2 or 3 sa kanila ay mamamaalam na at ang 3 ay magiging in pa. Sino-sino kaya ang team na kasama nga sa battle for knockout? Well, alam naman natin na ang iba ay 100% kitang-kita na natin na hindi na sila makakahabol para maging safe nga sila sa next round. Dahil tuluyan na talagang malalaglag ang Pool A at Pool B, yung mga kulelat. At sila nga yung mga maglalaban-laban para sa pwesto. Kilalanin na natin ang 3 kulelat sa Pool A at 3 kulelat sa Pool B. Sila nga yung talagang meron pang tsansa at ang iba ay mamamaalam na. Well, bago yan mga ka-sports natin dyan huwag nyong hanapin yung mga hindi kasama dito sa ating mababanggit. So, ibig sabihin, yung team na yon ay safe na at kitang-kita naman natin na safe na ang Zeus Coffee at safe na rin ang PLDT. Maging ang Petrogas Angels Chocomucho ay nakakasigurado na nga sila na pasok na sila para sa next round. At kahit nga ang Farm Fresh Foxes ay nakakasigurado na nga sila na mamamahinga sila ng maaga at dahil maghihintay na lang sila kung sino ang kanilang makakaharap para sa next round. Swerte talaga yung mga nasa mataas na standing dahil pasok na pasok sila. Ito na nga ang masakit para nga sa Capital One Solar Spikers na kung saan meron lang silang isang panalo at 2 na nga ang kanilang talo. Mahigpit pa ang kanilang makakatunggali, ang Signal HD Spikers at ang Chocomucho. Well, makalusot man sila sa Signal HD Spikers, 100% sa Chocomucho ay pahihirapan sila at kahit nga manalo pa sila sa 2 game na ito ay mahihirapan na nga rin sila makahabol pa. Lalo't
Kinakailangan nga dito na ma-straight set nila ang Choco Mucho pero mukhang hindi ito mangyayari. Kung kaya ang Capital One na meron ngang isang panalo pa lamang ay tuluyan na nga rin silang mapupunta para sa mga pinaka-kulelat na standing. At sa Battle for Knockout sila mapupunta kasama nga ng Next Led Chameleons na kung saan meron na nga silang 3 talo. At wala pa ngang naipapanalo ang Next Led Chameleons at mahigpit pa ang kanilang last na makakalaban, walang iba kundi ang PLDT. Ang PLDT ay sobrang lakas at mukhang wala rin tsansa ang Next Led Chameleons na manalo pa dito, at kahit manalo sila, isa lang ang kanilang magiging panalo. So ibig sabihin ay laglag pa rin sila kung saan babagsak nga sila para sa Battle for Knockout at doon meron pa nga silang tsansa. Pero pagdating nga sa safe na team ay 100% wala ng pag-asa ang Next Led Chameleons. Speaking sa walang pag-asa, ang Signal HD Spikers nga na kung saan meron ngang isang panalo, kung saan naging kontrobersya pa nga ang kanilang pagkapanalo dahil wala nga silang import, tapos tinalo nila ang malakas na team na PLDT. Tinalo nga nila si Sabi Davison at ang malakas nitong import, kung kaya nga nagtaka dito ang ibang mga netizen kung bigayan ba raw ang nangyari dahil sister team nga ito. Well, sa tingin ko, kung nagbigayan mar or hindi, wala na tayo dyan pake. Basta, ang importante dito ay nanalo ang Signal. Pero, hindi pa rin sasapat para maging safe sila. Makakasama nga nila ang Galleries Tower High Risers, kung saan nga talagang sinasabi nga ng karamihan na walang pag-asa ang Galleries Tower High Risers na manalo pa. Dahil nga, ang sunod nila makakalaban, malakas rin ang Akari Chargers. Last na game na nila yan. At meron na sila dyan, sure tayo na 5 talo. At wala nga silang naipanalo kahit isang laban. So, ibig sabihin, kasama nga sila para sa Battle for Knockout. Marami nga nagsasabing mga netizen na walang improvement raw ang nasabi nating team na ito. Nung panahon nga ni Coach Lerma ay medyo pumapalag na nga ang Galleries Tower, pero ngayon mukha talagang hindi nga natin nakikitaan sila na may pag-asang manalo kahit sa isang team dahil sila nga ang nasa pinakakulelat nga na team at wala nga silang naipapanalo. Same sila ng Next Led Chameleons sa Pool A, at sa Pool B naman ang Galleries Tower High Risers ang pinakakulelat. Speaking sa kulelat, hindi lang naman ang Galleries Tower High Risers dito ang nasa Battle for Knockout mapupunta. Makakasama nga rin nila ang isa sa masasabi natin malakas rin na team, pero nabigla nga tayo bakit ganito ang nangyari sa team naman nila Aragalang, kung saan sa Cheritigo ay wala pa nga sila talagang pag-asang maging safe sapagkat lalaglag rin sila sa Battle for Knockout. Isang panalo pa lang sila at may 3 na silang talo at malakas pa ang kanilang makakaharap na last na team. Walang iba kundi ang Creamline Cool Smashers. Dito pa lang ay kitang-kita natin na talagang walang pag-asa na maging safe nga para sa next round ang Cheritigo. Battle for Knockout rin sila mapupunta. Sayang talaga ang Cheritigo dahil akala natin ay lumakas na sila dahil nung mga nakaraan conference sa Invitational, sa All Filipino ay pumapalag na nga sila, pero ngayon mukhang sa reinforce ay wala nga silang kapalag-palag. Isa pa lang ang kanilang natatalo, ang Galleries Tower, at ang Creamline nga ang sunod na makakalaban nila at mukhang walang pag-asa na nga ang team nila Aragalang. Speaking naman sa pang-anim na team, dito tayo magkakatalo. Dahil ang Creamline Cool Smashers at ang Akari Chargers, same sila na meron nang 2 talo at 2 panalo. So mag-aagawan nga dito ang Creamline Cool Smashers at ang Akari Chargers kung sino ba sa kanilang dalawa ang papasok para nga sa Battle for Knockout or malalaglag, or sino ang magiging safe. Dahil alam natin na mayroon nang 5 tayo na hindi makakapasok, ang Capital One, Next Led Chameleons, Signal HD Spikers, Galleries Tower High Risers at Cheritigo. Ngayon naman ang Creamline at ang Akari tying nga sila sa standing, at malupit pa ang makakalaban nga ng Akari.
Zeus Coffee. Pero ang Galleries Tower, kayang-kaya nilang maipanalo yan. 50-50 talaga dito ang Creamline at ang Akari. Isa talaga sa kanila ay magiging safe at ang isa sa kanila ay mananaglag nga sa battle for knockout. Syempre kung ako yung tatanungin, sure tayo dito na ang Creamline ang mananalo dahil kayang-kaya ng Creamline talunin ang Cherry Tigo. Pero kapag sinwerte ang Akari at tinalo nila ang Galleries Tower at ang Zeus Coffee, so ibig sabihin ang Creamline ang malalaglag sa battle for knockout. Good luck na lang sa Cherry at sa Creamline. Dahil ito ang susi ng tagumpay ng Creamline, kailangan talunin nila ang team nila Aragalang ng 3 set lamang. At sana ay makalusot ang Creamline para maging safe sila. Thank you so much. God bless.